Ako ngayon naghahamon eh. Ha? Hinamon ko si Tambaloslos ng suntukan. Yung mga tuwadkom, hinamon ko. Bakit wala akong kaso? Ha? Unjust vexation, hamon yun eh. Hindi inciting to sedition sila. Hinamon ko sila ng suntukan. No? Ngayon, pero ang hiling ko lang, hindi doon sa loob ng Kongreso. Sa labas, sir? Sa labas, kasi pag sa loob, silang power doon, gagamitin nila ang power laban sa mga taong kaya nilang takutin. Subukan nila akong takutin. Subukan nila. Pero, hinahamon ko ang mga matatapang na mga nasa gobyerno, imyupi man o ano pa man, sa labas ng korte o sa labas ng Congress o sa labas ng mga opisina nila. Kasi kingdom nila yon eh. Pero hinahamon ko sila sa labas para patas ang karapatan ng isang Pilipino. Ano? Isang Pilipino, karapatan natin labanan. So, may mga tanong. Tuloy ba? Bakit kayo atras ba kayo? Hindi! Kayo? Walang atras! Pero may problema kasi tayo. Sa Pilipino kasi, hinihintay muna silang masaktan bago kikilos. Paano yon? Paano kung pag kumilos ka na, hindi ka na makakilos kasi naputulan ka na ng paa? Hihintayin pa ba yun? Dapat ngayon tayo kumilos. Panahon na ang sitwasyon ngayon, ang gobyerno, panahon na palitan ang sistema. May EDSA 1, may EDSA 2. Ano nangyari? Inciting! Ano ang nangyari? Ang nangyari sa bansang Pilipinas, lalong lumulubog ang Pilipinas because of corruption. Alam niyo ba ang corruption nga sa Pilipinas? Tradition yon. Narinig ko na sa isang kampo yon. Sir, kasi problema kasi tradition na eh. Tradition ang corruption? Ginaugalian na. So, ibig sabihin mga kaibigan, panahon na, itong panahon na ito, gagamitin natin itong panahon na papalitan natin ang buong makinarya, ang buong sistema ng gobyernong Pilipinas sa pamumuno ng ating bangag na presidente. Pero hindi ko sinasabi na ang kanyang administrasyon lang ang korap. Lahat ng administrasyon ay korap. Pero ngayon lang, ang malala, wala lang kontrol ang presidente. Kanya-kanya silang nakawan. Kahit man anong ayun siya. I'm sorry armed forces I'm sorry armed forces. Galing ako dyan. 4.9 billion ang hinahanap ko sa inyo. Masakit. Walang iyakan. Masakit sa kalooban ko. Nasirain ko. Easy. Puso. Easy. Babae. Kiss mo na sa babae. Okay. Masakit ba sa kalooban ko na ang armed forces ay tinitira ko? Pero mas masakit ang maraming byudang namatay dahil sa stress kahintay ng mga differential nila. 2017! Anong taon ngayon? 15, sir. Ilang years na? 8 years! Pag bumaliktad ang panahon, tingnan nyo, Lupina, magharap tayo. Nagpapagamit ka, alam ko, may kakaya ka, pero ginusto mo ma-promote ka ng general. I'm sorry for the word. Sorry. Pero talagang dapat sabihin yan para alam ng publiko. Because public pan yan na dapat alam ng publiko dahil pira ng taong bayan yan. Ako nag-retired, hindi ko pa tinatalikuran ang aking responsibilidad sa ating bayan. So, mga kababayan, hiling ko sa mga bloggers, sana nagkakaisa tayo tungo sa ating pag-unlad at pagbabago ng Pilipinas. Huwag tayong magkanya-kanya. Iisa lang ang direksyon natin. Ano ang problema ng bansa?
issue-based lang tayo. Huwag tayong politika. Because of politics, naghihirap ang Pilipinas. Tarantado kayo. Because of politics, naghihirap ang Pilipinas. Kailangan magkaisa tayo para sa ating kinabukasan, para sa ating bayan. Huwag tayong mag-usap sa politics. Ang pag-uusapan natin, corruption, abuse of power, narco-politics, pro-communist, and bangag yung ating presidente. Yun, isa pa yan. Isa lang ang hiling ninyo mga vloggers. Lagi nyong i-challenge ang ating Pangulo in all your vlogs, in your content. Lagi nyong isingit na magpa-drug test siya para mapatunayan na siya ay hindi adik. Lagi nyong isingit. Huwag nyong kalimutan sa vlog nyo. Kahit na 30 seconds, isingit nyo yun. Magpa-drug test ka na nga, Pangulo. Sir, nagsasabi Bakit? no daw eh. Magpa-drug test ka para magiging totoo na walang issue laban sa Pangulo. Tama yan, sir. Yun yung lagi nyong ikwan. Isingit, mamaya mo na, may tumatawag. Captain Dado, Okay lang, sir. reaksyon nyo po doon sa naglaps na po yata yung 10 araw na palugit patungkol nga po doon sa mga nagpetisyon po itong si Congressman Ungab at saka itong si Attorney Vic Rodriguez dito nga po sa Supreme Court. At sa ngayon wala pa po tayong naririnig kung sumagot na nga ba ito pong mga ipinitisyon doon. Ang particular na po ang Senado at ito nga pong Congress. Ano po ang inyo pong reaksyon doon? Tayo lang natin. Hindi naman pwede nilang tuyuin yun. Kasi ano yun, dapat umikot ang proseso eh. So siguro hindi lang na babalita. Pwede nyong i-research kung ano na nangyari doon. Supposed to be dapat lumabas na, hindi ba? O meron pang, kailan ba pinail yun? Ilang araw ang binigay? 10. 12 days na ngayon, sir. 12 days na ngayon. Ha? 12 days na ngayon. 12 days na ngayon. Luman ako, tama na sakali, isa lang ako. Kung meron akong 10 na kasama, 11 lang kami. Talo kami ng 14. Pag 10 kami nakapasok sa Senado, Walang mangyari. tatadya ka na namin lahat Kahit yan. gusto mong ipasa ang death penalty, hindi papasa. Kasi nga, bawat boto dyan, Congress. alam mo sa impeachment. Congress, 300, 318. 10 kayong pumasok, ilan yung kalaban nyo? O 18 kayong pumasok. 300 yung kalaban nyo, binayaran lahat. Lahat bayad yun. Wala Sa na. Senado, bayad rin yun. Sa That's impeachment, right. 200 million ang bawat senator. Mananalo pa ba si Inday doon? Hindi. Ang gusto namin korekin, sa electoral system natin. Number 1, pag isinara yung Congress and then nirepaso natin. Number 1, ayaw namin, FGF ayaw namin na ang isang politiko, ang isang kandidato tatakbo ng isang posisyon at siya ay makatakbo dahil sa may pera siya. Gusto ko namin, Estado ang gagastos sa lahat. Pantay-pantay ang Pilipino, mayaman o mahirap. Qualify kayo ng COMELEC na bago. And then, kung ikaw qualified ka, pwede kang tumakbo at ikaw pag-iisipan ng COMELEC kung paano yung banner mo, paano yung gastos mo, paano yung mga airtime ninyo, pantay-pantay. Sila ang gagastos, sila babudget. Taong bayan ang mag-budget sa COMELEC para kahit ikaw gusto mo tumakbo, gusto mo matulong, ikaw gusto mo tumakbo, pwede. Pwede. Pwede tumakbo. Bigla ako, sorry, joke. Pwede tumakbo. Kahit sino. Ibig sabihin, gusto mo maging barangay captain, mayor, congressman, senator, pwede. May karapatan ka, gusto mo magservisyo, pwede. Pero ngayon, kahit sino, kunyari kayo, gusto nyo tumakbo, pwede ka ba mag-senator? Wala kang karapatan, wala kang 400 million. Yes. Ngayon, pagka wala kang pera, may kakausap sa'yo, negosyante. Paano kita? Tutulungan ka namin. O, thank you. Yung pala, yung tumulong sa'yo, mining company. Maya-maya, babawi na sila. Kinakailangan ilabas din yung batas, pabor sa kanila. Tama ba yun? Mali yung sistema. Gusto natin,
dapat pantay-pantay yung karapatan na makatakbo ang kahit sinong Pilipino na gustong manilbihan sa bansa. Pero hindi porke ikaw naman gusto mong servisyo, wala na standard. Lagyan dapat na standard. Kaya ihanda natin. Isa yun sa problema eh. Kaya naging tamukyo tayo, kaya naging gago yung bansa natin. Kasi yung hinahalal ninyo, wala talaga eh. Wala talaga.